Pusong pagbati ng pagpupuli sa ating mga ALS completers. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po at naway maging makabuluhan ang araw na ito para sa ating lahat. Higit sa lahat, sa ating pangpoong may kapal, sa lahat ng biyayang ibinigay niya sa atin ay dapat natin suklian ng pasasalamat. Maraming salamat, Ginoong Mulan. Sa ngayon naman ay ating masasaksihan ang paglalahad at pagpapakilala ng ating Education Program Specialist 2, Ginoong Geraldo P. Brizuela, sa mga magsisipagtapos at takbang na mag-aaral sa elementarya at sekundarya ng alternatibong sistema ng pagkatuto. Susundan ang pagkumpirma at pagbigay ng mensahe ng ating butihing tagapamanihala ng mga paaralang pangsangay ng Lungsod Naga, Ginang Susan Escoriano, Cecil 5, na kinakatawan ni Ginoong Warren Obante, Public Schools District Supervisor. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa aming kagalang-galang na tagapamihala ng mga mag-aaral ng mga paaralan pangsangay ng Lungsod Naga, Ginang Susan Escoriano, CESU 5, na kinakatawan ni Ginoong Benedict Warren C. Obante, Public School District Supervisor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 12 na mag-aaral ng elementarya. Maaari pong tumayo yung 12. At 127 na mag-aaral ng sekundarya na may kabuuang bilang na 139 na magsisipagtapos at nakapasa sa Accreditation and Equivalency Test na napapaloob sa programa ng alternatibong sistema ng pagkatuto dito sa paaralang pangsangay ng Lungsod Naga sa taong panuruan 2025. Kasiya-siya nilang natupad ang lahat ng kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulong pang-elementarya at sekundarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ng Republika ng Pilipinas. Kaya't hinihiling ko po ang inyong pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Batay sa pagpapatunay ni Ginoong Geraldo P. Brizuela, Education Program Specialist 2, nagkasiya-siya ninyong natupad ang lahat ng kinakailangan para sa pagtatapos ng kurikulum ng alternatibong sistema ng pagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan ng Republika ng Pilipinas. At sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon ng Republika ng Pilipinas, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong ika-14 ng Hulyo 2025 dito sa Robinson Mall Event Center. At tuloy, pinagkakaloob ko ang katibayan ng inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat sa ating butihing na Education Program Specialist 2, Ginoong Geraldo P. Brizuela, at sa ating tagapamanihala ng mga paaralan pangsangay ng Lungsod Naga, Ginang Susan Escoriano, CESU 5, na kinakatawan ni Ginoong Benedict Warren E. Obante. Para kilalanin ang ating panauhing pandangal sa mahalagang tagpong ito ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral, ihahatid sa atin ito ni Ginang Evelyn S.B. Depositario.
Isang mainit na pagbati sa bawat isa na narito sa napakahalagang araw ng pagkilala at pagtatapos. Isang araw ng tagumpay, pag-asa at muling pagbangon. Isang taos-pusong pagbati sa ating iginagalang na panauhin, ang butihing mayor ng lungsod ng Naga, Ginang Lene Robredo. Isang tunay na huwara ng malasakit at serbisyo publiko. Sa ating masigasig na Schools Division Superintendent, Ginang Susan Escoliano, kasama ang Assistant Schools Division Superintendent, Ginoong Michael Del Rosario, na irinirepresenta ni Ginoong Kennedy Cuaren Obante, isang Public Schools District Supervisor. Sa ating masipag na PSDSS at EPSALS 2, Ginoong Geraldo P. Brizuela at Ginang Maria Corazon. Sa mga guro ng ALS na hindi lamang nagtuturo, kundi nag-aalab sa puso ang adhikain para sa pangalawang pagkakataon ng bawat mag-aaral. Sa ating barangay literacy workers, mga punong barangay, at mga barangay kagawad na katuwang sa paghubog ng mas matatag na komunidad. Sa mga magulang at pamilya ng ating mga magsisipagtapos, kayo po ay haligi ng bawat tagumpay na naririto. At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, ako po ay may malaking karangalang ipakilala ang ating panauhing pangdangan. Ang kanyang kwento ay kwento ng pag-asa. Kwento ng isang babaeng hindi sumuko sa kabila ng mga hamon at sa halip ay piniling bumangon, mangarap at magsikap. Siya po ay nagsimula sa alternative learning system, nagtapos ng elementarya noong taong 2017 at ng sekundarya noong taong 2018. Hindi siya huminto doon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon at matagumpay na nagtapos ng kursong Bachelor of Science and Hospitality Management sa Naga College Foundation Incorporated noong 2023. Dahil sa kanyang determinasyon at galing, siya rin po ang naging kinatawa ng lungsod ng Naga bilang Miss Al sa probinsya ng Albay. Isang patunay na ang kagandahan higit pa sa panlabas na anyo, kundi nasusukat sa tibay ng loob at paninindigan sa buhay. Sa kasalukuyan, siya ay matagumpay na nagtatrabaho bilang Chief Manager ng McDonald's Triangulo Branch. Isang posisyon na hindi lamang bunga ng edukasyon, kundi ng sipag, tiyaga at pusong naglilingkod. Mga kasama, mga guro, mga magulang at higit sa lahat, mga magsisipagtapos ngayong araw na to, narito sa ating harapan ang patunay na ang tagumpay ay abot kamay ng mga nangangarap. Isang ehemplo na sa ALS, hindi lang tayo natututo, kundi tayo ay muling nabubuo. Mga gilaw na tagapakinig, sabay-sabay po nating palakpakan at ipagdiwang ang tagumpay ng isa sa atin. Isang inspirasyon, isang ehemplo. Ang isa sa pinakamagaling kong estudyante, ang ating panauhing pandangal, Binibining Rena Rania Fuentebella. Thank you so much, Ma'am Beren, sa napakagandang introduction sa akin. Maaari na po kayong umupo. Good morning, everyone. It's truly an honor to be here today. To the graduates, congratulations. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. This is your day, and I'm so excited to be part of this very special moment. To all the teachers and barangay literacy workers, maraming salamat po sa paggabay, pagtulong at pagsuporta sa ating mga estudyante. To our ALS Education Program Specialist, Sir Geraldo Brizuela and Ma'am Maria Corazon Bardoflor, good morning po.
School Division Superintendent Ma'am Susan S. Collano Seso, OIC Assistant School Division Superintendent Sir Michael A. Del Rosario, Public School District Superintendent Ma'am Annalisa F. Abolok, Honorable Mayor Maria Lenora G. Robredo, families and friends who are supporting these amazing students. Thank you for being here and for being part of this special day. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagabay sa bagong Pilipinas. Kayo, tayo ang henerasyon upang magkaisa tayo ang kaagapay para sa pagbagong Pilipinas. Napatanong ako sa isip ko, bakit ako? Hindi naman ako top 10 sa klase nung nagklase ako sa ALS. Hindi din ako cum laude nung nag-college ako. So I thought to myself, maybe ang isang tulad ko can stand here in front of you guys, not to impress, but to inspire. So let me introduce myself again. I'm Rina Fuentabella, proud ALS Passer Batch 2017 and 2018. May share ko lamang po kung bakit ako napadito sa harapan nyo. July 7, naka-duty po ako around 12 noon. May kinausap po ako isang manager sa lobby area. At sa di inaasahan, nag-dine-in sila Ma'am Corazon, Boy de Flor, our program specialist. Nakita niya pala po ako, and at that time, nahihirapan na pala sila kung sino ang kukunin nilang guest speaker ngayon sa graduation niyo. And naalala ni Ma'am na isa din ako sa ALS Passer. Kaya yung isa niyang kasamang teacher nung time na yon, nilapitan ako at sinabi, pinapatawag ka po Ma'am ni Ma'am Corazon. So agad naman po akong lumapit. And Ma'am Cors approached me kung okay lang ba na ako ang kunin niyang guest speaker. Di na ako nag-isip pa at agad naman akong umuo. Sabi ko naman sa kanila, wala pong problema kasi kundi dahil sa ALS, wala naman ako ngayon sa kung ano ang narating ko. Noong araw na yon, iba yung naging sigla ko sa trabaho at sobra yung tuwa ng puso ko na ako pala ang kukunin na guest speaker. Dahil alam niyo po ba, nung time na nag-graduate din ako dito mismo sa Robinsons, may nag-guest speaker din po. Bigla ako nung naisip, nung nakaupo ako dyan sa inuupuan nyo, na balang araw, ako din ang magsasalita dito sa unahan. At ito na nga po nangyari na. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo kung paano ako nagsimula at kung paano ko napagtagumpayan ang mga pagsubok sa aking buhay. Noong 2016, 16 years old pa lamang po ako. Imagine mo, 16 years old. Pero ang natapos ko po ay grade 3 lang. Di ba po? 16 pero grade 3 pa lang ako. Noong 2016 po, ramdam ko na pasan ko lahat ng pag-ihirap sa buhay. Ang mama ko ay isang abusive mother. Lahat ng pag-ihirap, sakit, naranasan ko sa kanya. Pinalayas kami ni mama, wala kaming matirahan ni papa, wala din kaming pera. So di ko alam kung saan kami titira. Wala din sariling bahay si Papa. Kasi si Papa di rin nakapagtapos ng high school. Noong mga panahon na yun, aping-api si Papa. Pinakulong din si Papa. Wala namang dahilan na frame up lang. At nung time na yun, si Papa nagtrabaho construction worker. Para may pambilisan ng pansit dahil birthday ko nung araw na hinuli siya ng mga pulis. Yan din yung araw na hinuli si Papa. Sabi nung kapatid ko, grade 3 ka lang, ako high school. So nung time na yon, iyak nang iyak ako. Sabi ko, paano na ako? Mag-isa na lang. Sana kaya ako pupunta? Hindi din ako nakapag-aral at hindi din ako marunong umintindi ng English. Di ko din alam paano matulungan si Papa na may palabas sa kulungan. Doon na ako napaisip na sabi ko,
hindi pwedeng pareho kami ni Papa hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So nag-enroll ako sa ALS noong 2017. Ang pinag-enrollan ko ay elementary. Halos lahat ng module na kinukuha ko ay Tagalog or Filipino para lang makasagot ako. Kasi tapos habang patuloy akong pumapasok sa ALS, every time na uuwi ako, babasa talaga ako ng English at pinagtatranslate ko sa Tagalog. Tapos natandaan ko na lang yung mga sentence. So halos ilang buwan din ako napasok sa school, sa pilot, sa Pransya po yun. Bago ako nag-take ng exam, nag-take kami ng exam sa Central 1 at ang ratings namin sa Manila pa manggagaling nung mga time na yun. Awa ng Diyos, nakapasa kami. Habang naghintay naman ang result, si Ma'am Belen, nag-message sa akin ng congratulations at nakapasa daw ako ng elementary. After graduation, nag-enroll ulit ako ng high school. At ito naman yung time na pumasok ako ng kumbento. Ako po sana ay magmamadre. Kasi nung nag-aral ako ng college, nakiusap ako na kung pwede lumabas po ako kasi mag-aaral ako ng college. Habang naghihintay naman ako ng result kung nakapasa ba ako ng high school, pag-enroll ko na naman sa high school, sinubok na naman ako ng tadhana. Na makalipas ang ilang buwan, nag-exam ulit ako. At yung iba kong kabatch, kasalukuyan nakuha na nila yung result nila. Pero yung sa akin daw, nawawala. So sabi ko, paano na po yun? Sabi nila, ma'am, kung gusto ko daw makasama sa graduation, personal daw akong pumunta sa DepEd Pasig para lang mahanap ko yung ratings ko. Thanks God, sulit yung pagod. Nakuha ko yung ratings ko at napasa ko ulit ang high school, batch 2018. And kala ko po aabot pa ako ng senior high. So salamat naman po sa DepEd Naga at kay Ma'am Course kasi inalaw po na eligible naman ako mag-take ng college. So pumasok ako sa kolehiyo, di ko alam ano ang gagawin ko. Di nga ako marunong kung anong sasabihin na English, sa pag-introduce yourself. Madami pa akong pinagdaan ng hirap at hindi ito lahat magtatapos sa pag-aaral. Nag-apat na taon ako sa kolehiyo at sa di inaasahan, may talino din pala ako. Sipag lang talaga ang kailangan. Naging dean's lister po ako nung college. At nagtapos ako bilang Bachelor of Science in Hotel Management sa Naga College Foundation, batch 2023. At sa kasalukuyan po, ako ay isang ganap na manager ngayon sa McDonald's Naga Rojas Avenue. Mabuhay niya din po ako this coming August and ongoing promotion po ako for Assistant Department Manager. So para po sa atin, ano nga ba ang totoong success? Yung degree holder ka? Yung marami kang pera? Yung may maganda kang trabaho? O yung nag-top ka sa klase? Marami po ang definition ng success. Pero para sa akin, ang tunay na success, yung masaya ka sa ginagawa mo. Marunong kang makontento at marunong kang tumingala sa pinanggalingan mo. Marunong kang magpatawad, forgive yourself sa mga oras na nagkamali ka. Forgive yourself sa mga oras na sukong-suko ka na. Forgive yourself sa mga panahon na nawawala ka na. Na forgive yourself na para bang nafe-feel mo na wala ka ng pag-asa para lumaban sa buhay. And forgive yourself sa mga oras na nasasagot nyo ang iyong mga magulang. Forgive your parents sa mga panahon na wala sila sa oras na kailangan nyo. Patawarin mo ang mga magulang mo sa mga oras na hindi ka nila masuportahan. Patawarin natin ang mga mahal natin sa buhay o mga tao sa pagiligid natin na nagsasabi, ay, hindi na yan makakapag-aral. Patawarin natin ang mga taong nagsabi, ay, lumandi kasi ng maaga, kaya nagkaanak na.
Patawarin natin ang mga taong nagsabi na wala na yung kinabukasan kasi puro na lang inom, puro na lang bisyo, puro na lang tambay. At patawarin din natin ang ating mga magulang dahil habang lumalaki tayo, tumatanda na din pala sila. Dahil ang totoong success sa buhay, marunong magpatawad. At sa lahat ng mga magulang po na nandito, pasalamatan niyo sila. Alam natin na ang ating mga magulang ay may mga pagkukulang din. Hindi man sila perpektong magulang na kayang maibigay sa atin ang maayos na buhay or mapaaral tayo sa pribadong paaralan. Pero alam natin na ginagawa nila ang lahat na magagawa nila para masuportahan tayo sa ating mga pangarap. Hindi lang kayo mga magtatapos at nakakaramdam ng kaligayahan at success dahil magtatapos na kayo ng pag-aaral. Mas doble pa ang saya ng ating mga magulang na nakita tayong magtatapos na. Dahil minsan, din nilang pinangarap ang makapagtapos, ngunit kayo ang tumupad. Kaya sa aking papa na nandito, Pa, maraming salamat po sa lahat. Nung paghihirap, hindi biro ang mga pinagdaanan mo para lang ipagtaguyod ako at masuportahan ako sa pag-aaral hanggang makatapos ako. Hindi niyo po matututunan o ang mga bagay sa libro lang o paaralan. At hindi mo basihan ang mataas na grado para masabi natin na magaling tayong estudyante. Nasa pagiging mabuting tao rin yan na marunong rumispeto sa kapwa. Tandaan po natin na daig ng taong may respeto at taong edukado. Mayaman ka man o mahirap, deserve po natin respeto. Kaya ko, kaya mo, kaya nating lahat. Graduates of Batch 2025, congratulations! Thank you po for inviting me as your guest speaker. Congratulations, graduates, mabuhay po. Maraming salamat Pinipining Rena or Fuentepella para sa makabuluhang pagdalo sa aming palatuntunan at sa mensaheng tikip na motibasyon at inspirasyon sa ating mag-aaral. Naway paunin nila ito hanggang sa kanilang tagumpay. Inaanyayahan po ang ating butihing tagapamanihala ng mga paaralan pangsangay ng Lungsod Naga, Ginong Susan Escaliano Seso 5, na kinakatawan ni Ginoong Michael A. Del Rosario at Benedict Warren Obante upang igawan ang plake ng pagkilala sa ating panauhing pandangal. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon Region 5, tanggapang pansangay ng mga paaralan ng Lungsod Naga. Certificate of Commendation is hereby awarded to Rena R. Fuentepella in grateful acknowledgement of her distinguished and invaluable service rendered as guest speaker during the graduation and moving up ceremonies of the alternative learning systems with the theme Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of this occasion. Given this 14th day of July 2025 at Robinson's Place, Naga City, Philippines. Signed, Susan S. Coliano, Seso 5, Schools Divisions Superintendent. Dumako po naman